Pagdating sa halalan, wala nang pinaka-aktibo dyan, kundi ang ating mga lokal na opisyal. Kahit ang mga nasa mataas na posisyon, alam na alam kung gaano kaimportante ang makipagtulungan sa mga local leaders. Pero bukod sa pangangampanya, ano nga ba ang tungkulin ng mga lokal na opisyal sa pamahalaan? At bakit lagi na lang mas marahas at madugo ang agawan sa local na mga posisyon? Yan ang ating alamin ngayong araw. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pinky Aceron. At ako naman si Alex Colet. Isang oras at kalahati na naman tayo magsasama-sama, Pinky, para sa ating talakayan tungkol sa darating na eleksyon. Sa araw na ito, pagtutuunan natin ng local executives, ang ating governor at mga mayor. That's right. So, panuorin muna natin ito. Nilalayon ng Local Government Code of 1991 o mas kilalang LGU Code na magkaroon ng autonomiya ang mga lalawigan at lungsod mula sa national government. Layunin nitong mas maging makabuluhan ang pamamahala ng lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, iginagawad sa lokal na leader ang kapangyarihan na magdesisyon sa iba't ibang usapin, kabilang na ang pananalapi. Tinitiyak nito na mas maging responsable ang lokal na pamahalaan sa kanyang mamamayan. Samantalang regular na magkakaroon ng mga pagpupulong ang national government at ang katapat na ahensya nito sa lokal na pamahalaan para matiyak ang pagdaloy ng plano ng buong bansa. Ang lokal na pamahalaan ay binubuo ng probinsya, lungsod, munisipalidad hanggang sa mga barangay. Ang mga ito ay may kani-kaniyang alokasyon mula sa Internal Revenue Allocation, depende sa kani-kanian bilang lokal na pamahalaan. Desentralisado na ang kapangyarihan ng gobyerno. Ibig sabihin, responsible ang kanya-kanyang lokal na pamahalaan sa kanyang nasasakupan. Ibig sabihin ba nito, Pinky, mas may malakas din ang posibilidad ng pang-aabuso sa kapangyarihan? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng paghahanda sa hatol ng bayan. Number of LGUs by level: 80 provinces, 122 cities, 1,512 municipalities. Patuloy tayo sa ating paghahatol ng bayan. Kasali po kayo sa talakayan. Ipadala lamang ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook page, www.facebook.com/paghahandaptv o kaya sa aming Twitter account at paghahandaptv. Maaari din kayong magpadala ng mensahe sa paghahandaptv@gmail.com. Okay, so susubukan naming paunlakan ang lahat ng inyong mga tanong o komento. Alex? Ngayon naman po, nandito po si ARM Governor Mujib Hataman of the Autonomous Region of Muslim Mindanao, right? At ang Vice Governor ng Batangas, si Vice Governor Mark Leviste. At Magandang araw sa inyo. Magandang araw, Pinky and Alex. Sinabi ko kanina na ang lokal na pamahalaan natin naging desentralisado na. Ano ba yung nadagdag na mga powers or responsibilities ng local government or ng mga na wala noon? May Well, you know, the local government code was established 1991. So since then, we had our own independence in relation to national government. First of all, the local government, number one, establishes the systems and the powers of the local government units. Number two, it also it's the governing law of all local government units. It also provides the local government power, or it empowers local government to create taxes for its own locality. Ibig sabihin yan, independiente yung lalawigan sa city.
hindi sila magkasama. Kanya-kanya silang, kumbaga, Autonomous. diskarte. City, provincial, and national, including barangay. In some cases, they can also enact ordinances, tax laws that can benefit their community. I'm talking about local taxes such as real property taxes, amusement taxes. Okay. Sa municipal and city government, we can also enact ordinances such as income taxes that will benefit the community. May approval ba ang national government dyan, kung sakali? Well, the Wala pa approval is through the local government code. Actually, RA Lex, ano lang 7116. yan eh. Meron lang siyang certain limitation, Pinky. Yeah. Okay. Kumbaga, as long as it is not inconsistent with national laws. Pero ang difference, halimbawa, sa part namin, kasi autonomous region nga eh. Okay. Hindi mo siya i-treat as local government code. Actually, sa ating saligang batas, halimbawa, may special provision kasi dyan. There shall be an autonomous region for Muslim Mindanao and the Cordillera. Pero, as provided by law. Kaya yung kongreso natin noon, parang 1989, pinasa, panahon ni Cory. Kaso lang, pagdating sa Cordillera, tinalo yung autonomous proposal doon at nanalo dito sa ARM. Hindi natuloy sa Cordillera. Hindi di ba? natuloy. Kaya ang sa Cordillera, ang tawag nila dyan, Cordillera Administrative Region lang. Pero yung, yung CAR. Pero yung sa ARM, talagang nabuo since 1989. Ang halimbawa sa provincial government, ang sa provincial government kasi ang vice governor, yun yung automatic presiding officer ng sanggunian. Yes. Yes. Ang sa amin, ang vice governor hindi. Okay. Parang may sarili kaming speaker. So, ibig sabihin, kada distrito, merong 3 member ng Regional Legislative Assembly or tawagin naming assemblyman para magiging member. So, kung isang distrito, 3, we have 8 district. So, we have 24 yes. members of the assembly. Ito rin yung, tulad nung binabanggit ni Mark, yung nagtatakda ng ilang mga policies. Halimbawa, on taxation. Pero ang sinasabi ko nga, meron siyang laging limitation. Kasi depende as long as it is not inconsistent with national law. Halimbawa, sa issue ng environment. Tapos meron din kaming cabinet secretaries. Pero governor, yung speaker ba elected? Yeah, lahat elected. From governor, vice governor, yung 24 members of the assembly, then yung 24, mag-elect sila ng speaker nila. So, yun yung magiging presiding nila. Ano ngayon yung papel ng vice ngayon dyan sa ARM? Well, usually, by tradition, ang ginagawa ng governor, kasi nga black voting dyan eh. Kung sinong iboboto mong governor, automatic, yun yung vice governor. So, ibig sabihin, kakampi mo. So, bibigyan mo lagi siya ng Na hindi ng cabinet tulad sa position. Yes. Well, Sa different Batangas. sa In provincial our government. case, which is covered by the local government code also, kami po sa pangkaraniwan na lungsod, syudad o lalawigan, ang vice governor Yeah. tulad ko po, ang ako ay presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan. The vice mayor, in that case, is the presiding officer of the Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlunsod. At the same time, we are the administrators of our provincial board or city council. So, iniisip ng iba, ang vice governor under the local government code is purely legislative or a lawmaker. But in reality, we are executives in Executive. our own right because we are the one managing our provincial board. And lastly, we are always available in any cases of vacancy or just in case the governor is on leave. We have to be ready and be prepared to take over the responsibility of the executive. Pero pag binoto kayo, tandem ba kayo ng governor o hiwalay Oo, tulad oo, sa ARM? independent. Individual. Independent. Not necessarily. In my case, I've been running with Governor Vilma Santos Recto for the last 2 terms, and we are on our 2nd term So right hindi now. sa block voting? Hindi po sa block voting, but we are voted independently. However, kami nagpapasalamat at sa awa ng Diyos, pareho po kaming napagkakatiwalaan at nahahalal. Actually, ang black voting sa ARMM. ARMM. Ano yun eh? Kasi ang sa kanila, Local Government Code of 1991. Okay. Ang sa amin originally, Republic Act 6734, creating the autonomous region in Muslim Mindanao. Then later, noong 2001, after 1996 peace agreement with MNLF, na-amend into Republic Act 1954. Okay.
Nabanggit kanina ni Vice Gov yung tungkol sa sangguniang panlalawigan, no? Actually, looking at the setup of the local government, medyo I find it a bit complex kasi ang daming, may hierarchy siya, may tiers siya. So, ano bang pagkakaiba ng sangguniang panlalawigan sa sangguniang panlunsod O sangguniang bayan? Kumbaga, ang pagkakaiba nila based on yung scope of responsibility ng bawat isa. Hindi po ba nagkakaroon ng overlapping of responsibilities? Pwede po ihalin tulad ang local government setup sa mababang kapulungan at sa Senado. Okay. Kung saan ang sangguniang bayan at sangguniang panlunsod o yung mga town and city councils ang siyang mababang kapulungan. Okay. Samantalang ang sangguniang panlalawigan o kami sa pamahalaan panlalawigan ang siyang Senado ng aming So, ibig probinsya. sabihin ba na kung may pinasa kayong ordinansa, kailangan din may approval ng sangguniang panlalawigan? Correct. Kung meron pong pinasang resolusyon, ordinansa o batas ng sangguniang bayan, sangguniang panlunsod, kailangan po ng review and approval and recommendation ng sangguniang panlalawigan. Paano naman kung ang sangguniang panlalawigan ang naggawa ng batas? Madalas pangkalahatan po yun. Halimbawa, environmental code. Pag kami po ang gumawa, yan ay para sa buong lalawigan o probinsya. Pero pwede bang tumutol yung lokal na sanggunian? Kung meron pong mga batas na hindi po naisama ng sangguniang panlalawigan, that local law will still be effective. However, if there will be a conflict in laws, then ang mangingibabaw po ang sangguniang panlalawigan. Ganon din po sa national. If, let's say, we come up with a tourism code, and the Senate comes up with their own version of a tourism bill for the entire country, kung meron pong conflict dun po sa aming local law compared or in relation to that of the national or the Senate, then yun po ang mangingibabaw. Ang ano nga ganito halimbawa appropriation, ang munisipyo gumagawa ng ordinansya para sa kanilang budget. Okay. So, ibibigay ho nila yan sa sangguniang panlalawigan for review and approval. Yes. Para may coordination. Halimbawa, ganun din halimbawa sa Kongreso. Pag may final ang Senate or ang lower house, the same bill, the same topic, ipapasa ng Senado, pwedeng ipasa rin ng Kongreso, magkaiba. Pero kaya nga merong bicameral. Bicameral, yes. Kaya doon nila I-resolve yung mga titilad-tilad. amendment. Parang Yes. budget ho. Oo. Ang budget, halimbawa, kasi galing ako sa Kongreso, ang budget namin ipapasa ng lower house muna, tapos pupunta sa Senado, tapos kung merong pagkaiba, doon nila lulutasin sa bicameral. At yun naman ang kaiba ng local government units. Wala po kaming bicam. Bicameral. Madalas, sa amin, for a province like Batangas, we do not usually object to the proposed budget of the locality. Okay. Ang sinisigurado lang po namin ay nasa batas ang kanilang mga particulars or objects of expenditures. Kaya nga ang kadalasan yung provincial government ay yung sangguniang panlalawigan pag gumagawa ng batas, nagkakandak ng consultations with municipal local government para hindi magkakaroon ng inconsistency doon sa law, para hindi mag-aaway. Pwede ba kayo magbigay ng halimbawang ordinansa, especially sa taxes? Kasi pera yan no? Kunwari, sa Batangas, meron ba kayong ordinansa na ginawa para to raise taxes? Meron po, halimbawa po, real property taxes. That's the most popular tax ordinance that a provincial board can actually introduce. Okay. You either lower real property taxes or increase Raise it. to raise funds. You lower it hoping that you will encourage more taxpayers to pay up their obligations. Ngayon, kung tingin mo, hindi rin talaga maiengganyo ang mga taxpayers, one way is to actually raise the real property taxes so that those who pay will pay higher taxes and that will raise the revenue of a provincial government. Ganun din ba sa ARM? Actually, sa amin meron din, halimbawa wealth taxes, yung mga natural resources namin. So, yung Regional okay. Legislative Assembly, pwede siyang magtakda kung anong tax, kung ilang percent. Aside from national tax na ini-impose ng national government. Sige, go ahead. Okay. Kasi tungkol sa taxes, no? Halimbawa, ang sangguniang lalawigan ng Batangas nag-impose ng 10% real estate tax. Increase. Increase, yes.
paano kung ayaw ng mga mamamayan? Paano sila mag-a-appeal? That's the reason why we conduct public hearings. And of course, kami po sa Sangguniang Panlalawigan, kami ang tumatayong kagawad at boses, kinatawan ng mga tao. So, yung trust and confidence mo sa iyong kagawad, sa iyong mambabatas, kinakailangan na manatili. So, kumbaga, parang sinasabi nyo rin na you practice transparency and involve the constituency. Participatory. Yes, Dapat. yes. So, yan. Kasi That's sila the word, yung participatory. kumbaga sila yung subject ng law. Therefore, dapat i-consult din natin. That's right. Kasi Or else, of course, gawa ka ng gawa. Baka pagdating ng election, hindi ka na binoboto. Hindi, Kasi tsaka- Pinky, importante yung hindi ba maabuso Oo yung nga. mga kapangyarihan na ibinigay sa local government. Oo. Hindi, tsaka, kumbaga, yan naman na nagiging basehan talaga ng plataforma ng bawat tumatakbong kandidato, di ba? Yung pangangailangan ng kanyang distrito. Siyempre, kailangan, alam mo, di ba, nasa puso mo yung pangangailangan ng mga mo. Tapos yun ang magiging basehan mo, basically, why you're running. Ganun din po sa pagpapaliwanag. Kung meron kang adikain or layunin na halimbawa magtaas ng buwis o presyo sa iyong lugar, then kailangan handa ka maipaliwanag ito sa iyong mga constituents kung bakit at ano yung mga dahilan mo tinataas yung mga... Actually, sa local government code, merong mga mechanism na ini-encourage yung participation ng mamamayan. Halimbawa, kaya nga nag-accredit ka ng mga civil society organization. Kung magkakaroon ka ng isang programa para sa loob ng isang komunidad, ini-encourage talaga sa local government code yung active participation ng mamamayan to run the affair of the government. Interesado ako dun sa proseso kasi para malaman din ng mga ating manonood kung paano sila makaka-participate yan. Kasi Yes, baka that's magugulat right. na lang sila. Oo nga. Nagkaroon na ng 10% increase sa real estate tax, hindi man sila nakasabi ng Parang kanilang... nabisuhan. Ganun po, bilang mambabata si Governor Mujib, used to be a congressman, may mga proseso, may mga legislative procedures, parliamentary procedures din. At ang isa po dyan para masigurado yung transparency at is conducting public hearings, consultation, and publication of all the ordinances, the resolutions and laws that you create in your council. Ano ba yan? Dumadaan din ba yan parang sa Kongreso? May first reading, second reading? Opo. Ganun din ang proseso nila. Ha? Yeah, may public hearing. Pero ganun yung exact process. Exactly. So kunwari, Committee hearing. anong mapapayo nyo dun sa ordinaryong tao na gustong mag-participate dyan sa paggawa ng batas? Okay, bago nila sagutin yan, we'll just pause for a break. Huwag po kayong aalis. Magpapatuloy po tayo sa ating paghahanda sa Hatol ng Bayan pagkatapos ng ilang sandali. Ang minimum age requirement ng mga kandidato, 18 para sa Sangguniang Panlunsod o Sangguniang Bayan, 21 para sa mayor, vice mayor ng maliliit na syudad at mga munisipyo, 23 para sa governor, vice governor, Sangguniang Panlalawigan at para sa mayor, vice mayor, Sangguniang Panlunsod ng maunlad na syudad. Lahat ng kandidato ay dapat Filipino citizen, rehistradong botante at may minimum 1-year residency sa lugar na kinasasakupan, marunong magsulat at magbasa sa Filipino o kahit anong lokal na lengguwahe. Tayo po ay nagbabalik. Itulit ang paghahanda sa Hatol ng Bayan. Kasama pa rin natin sina Governor Mujib Sabihi and Vice Governor Leviste. Si Mark Leviste. Okay, so may tinanong ka kanina, di ba? Ang gusto ko sana mapaliwanag sa ating mga manonood kung ano yung proseso sa paggawa ng batas sa Sangguniang Lalawigan. Para kung sakaling gusto nilang makilahok, alam nila kung papaano. Tulad po ng atin na pag-usapan kanina, meron tayong mga iilang pagbasa, first, second, and third reading. Ito po yung pagpapakilala ng batas. Halimbawa po sa isang batas or ordinansa tulad ng pagpapataas ng buwis, mandatory po ang committee hearing and public consultation. Obligasyon din po ng pamahalaan panlalawigan kung magtataas ng buwis ang ipaalam sa lahat
ng maapektuhan at makikinabang Ayun. ang gagawing batas at ipapakilalang proseso. Halimbawa, nung huli kaming nagtaas ng real property taxes, sinigurado po namin na meron kaming mga pinadalang notices through postal mail sa lahat ng mga may-ari ng lupa sa buong Batangas o yung mga maapektuhan ng pagpapataas o pagbago ng halaga ng buwis. Kasama rin po dyan yung pag-publish ng mga notices sa higit sa isang broadsheet or publication which with nationwide circulation. Right. So ito po yung mga ilang paraan para ipaalam namin sa aming mga kababayan na meron kaming mga ipinakikilalang batas. Siyempre malaking tulong rin po ang media. Halimbawa, ang Batangas isang first-class province. Right. Madali para sa amin ang ipaalam sa ating mga constituents yung mga gawain sa lalawigan ng Batangas. Through media exposure. With the help of the internet. May gusto ko tanongin kay Governor Hataman eh. Halimbawa, tutol yung bayan dun sa ordinansya yung pagtaas ng real estate tax. Paano nila gagawin? Paano nila paalam sa sanggunian? Actually, tutol sila? during committee hearing, di pwede silang magpadala ng kanilang spokesperson o yung petition letter nila na hindi kami sumasang-ayon sa proposed bill na ito at ito ang mga kadahilanan. Tapos magkakaroon ng parang debate siguro. Debate. Actually, Pero through the hindi, representative kahit in sila, sanggunian. kasi depende ho sa mechanism. Halimbawa sa amin, sa Regional Legislative Assembly, merong isang assemblyman, magfa-file siya ng kanyang proposed bill. Tapos nun, first reading. Yes. After first reading, i-refer sa committee kung anong appropriate committee. Then yung committee na yun magkakandak ng series of hearing. Minsan umiikot sa buong probinsya. Through the barangay captains ba yan? No, minsan nakipag-coordinate sa provincial government, sa municipal government, tapos isang public hearing. So, kaming 5 probinsya, ibig sabihin magkakaroon ka ng 5 public hearings or consultation sa buong probinsya. What sort of committees ang bumubuo dito? Depende po yan. Depende sa proposed bill eh. Kunwari, the taxes. Anong committee yun? Yeah. Ways and means ata kung sa kanila. Marami po yan. Pwedeng ways and means dahil yan po ang tax committee Yes, ng right. isang council, Okay. ganun din sa Senado. Pwede rin committee on laws sapagkat ito ay isang batas. Pwede rin committee on appropriation. Halimbawa, environmental matters, meron kaming committee on environmental protection. Ayun. So, kunwari, tapos na yung public hearings, no? So, ang sunod niyan, botohan na. Tama ba? Babalik ko sa sa plenaryo. Tapos Pagdating magbobotohan doon sa yung... plenaryo, ang ilang mga assembly, halimbawa, depende sa sitwasyon kung kila Mark, Sa inyo, 24, no? 24 kami, yung- di magdidebate sila. Yung Sa Batangas sponsor na. nun, Kami po ay merong 13 bukal or kagawad ng sangguniang panlalawigan. Sila yung nagboboto. Silang lahat. Kasama po ako, pang 14. Sa inyo, But I can only 24. vote in case of a tie. okay. Tiebreaker kayo? Sir. Ayun. So, kunwari, nandun na, sa botohan na, sila yung majority wins yan. yeah, depende. Majority rule. Depende sa paniniwala. Siyempre, 50 plus 1. Okay. Ganun ang nangyayari. Was there ever a time na nagkaroon ng parang deadlock? Yung parang, what's this? Yung hindi na-resolve kaagad ang isang Pero issue. ma'am, usually ho sa amin, dinadaan namin sa consensus bago namin isalang sa plenaryo. Ibig sabihin, lahat ng concern ng ilan, halimbawa, ikaw, galing ka sa ganitong distrito, 3 assemblyman ka or 6, sabihin nyo, itong constituents namin, may ganitong mga ilang komentaryo at mga pagtutol. Sa So pag-amienda. usually i-address. Kung hindi, talagang finally dapat idaan na sa botohan. Ayun. So, may parang usap-usapan na yan bago sa desisyon, di ba? Kung Para kaya. malalaman Kung mo na kaya, kung papasa o hindi. So kung pwedeng amyendahan ba, di doon pagdating sa plenaryo, at least mag-move sila. Gusto ko po ibahagi yung aking karanasan bilang leader at pinuno ng Sangguniang Panlalawigan at isa sa mga pinuno ng Pamahalaan Panlalawigan. My leadership skill and style is I call for a caucus amongst my board members. Okay. And I do this before every session. And we are required to hold session once a week. In our case, we do it every 1 o'clock in the afternoon of every Wednesday of the week. Okay. So,
alas 12 ng tanghali, kami kakain, magsama-sama. It's also our bonding opportunity. At the same time, this is the opportunity and chance for all of us to share our sentiments, our ideas during caucus. Para bago po kami sumalang sa plenary o sa session, may magandang usapan na po at malinaw na po ang aming magiging pulong. However, I also want to make it clear that we are not taking away the democratic spirit from the parliamentary procedure or as board members. Kumbaga, informal talk about baka may mag-propose ng ordinance. Sa kainan pa lang, Parang kwentuhan na yan. brainstorm na yan. Oo, yes. Oo. And who are involved in this caucus? Kami lang po ng mga board members at ako po bilang Vice Governor at pinuno ng Provincial Board. Okay. Pinky, may mga katay sa ating mga manonood, Go no? ahead. Ito kay Ryan De Leon ng Valenzuela. Paano ba na-determine at saan nanggagaling ang budget ng isang probinsya? May posibilidad bang tumaas o bumaba ang budget kada taon? Opo. Well, Yung ba yung tinatawag na IRA? okay, there's two ways. No? Number one is the main revenue center of a provincial government like Batangas is through the local taxes, including the real property taxes. However, not limited to real property, may amusement tax at iba pang mga local taxes. Nasa sa aming sistema kung paano namin sisiguraduhin na epektibo and efficient yung pagkolekta ng aming mga buwis para gumanda at tumaas ang aming kita. At ang pangalawa, and again, in relation to the local government code, the local government code ensures or assures the local government units of its rightful share in the national internal revenue allotment. Yes, yung IRA na Yes. tinatawag. Tama ba na, Governor, na ang... Sa amin, iba ho, hindi IRA, General Appropriation. So, ibig sabihin, kasi ang kaibahan namin sa local government, yung sa kanila, yung local government automatic appropriation. Ibig sabihin, kahit naka-GAA sila, nasa general appropriation, pero never yan itatouch ng Congress. Kaya nga automatic. Kasi nung panahon ni Marcos ata, merong isang presidential decree. Hanggang ngayon, hindi pa namin. On our part, Sanaya lang. Ang ibig niyo sabing automatic, Appropriation. yung national government, may share na sila may agad. share na agad sila. Nasa Okay. general, hindi na yan pinagdidibatehan Okay. ng mambabatas. Okay. Automatic talaga. Ang base ng IRA kasi population, Yes. tapos yung Tama. income nila, tapos yung land area. Tama ba na Right. 20% of... Ang 20% naman nila, yan kasama sa area nila, parang 20% development fund nila. Babalik ko ako, like sa akin yung sa sitwasyon namin. Ang sa amin hindi automatic. General appropriation, parang gabinete. Every year, every budget Dumadaan sa hearing, Kongreso. dinidiscuss yung budget namin. So, ibig sabihin yan, kung ano yung pangangailangan namin, magsasubmit kami sa DBM, ire-recommend ng DBCC Right. para sa appropriation, tapos yun yung isasubmit sa Congress. So, during budget hearing, magdidepensa kami. Unlike sa kanila, during budget hearing, they don't need to go to Congress. Kasi nga automatic appropriation sila. Kami, we have to explain to Congress and we have to report to Congress. You have to justify Yeah, we have to that. justify Oo. the budget. Ano yan? Kumbaga, iba-iba yung budget nyo every year. Pwedeng Magkakaiba ho. Kasi halimbawa, meron tayong batas until this year na automatic increase ng PS mo, yung personal salary, may mga 10%, pinogram nila, automatic yun. Tapos yung programs mo, MOE mo, depende sa justification at sa dami ng trabaho mo. Meron pang isang katanungan dito, Pinky, galing kay Dorothy ng Kainta. Anong sitwasyon kailangan itaas ang buwis? May mga probinsya bang naging matagumpay ang pangongolekta ng buwis? Opo, in our case, I take pride in saying that through the leadership of Governor Vilma Santos Recto and the guidance of Senator Ralph Recto, naging matagumpay naman po kami sa aming pagsigil at pagkolekta ng buwis para po sa lalawigan. Pero anong mga sitwasyon, halimbawa, that calls for increase of real estate tax? Well, Halimbawa? depends on the of the Chief Executive. Kung meron po siyang malaking plano, halimbawa magpatayo ng bagong pier o bagong airport, halimbawa lamang, o malaki ang infrastruktura, ipag-aaralan po yan, ibabudget,
at aalamin kung kakayanin. Kung hindi kakayanin, ngayon, pag-aaralan ngayon kung paano Saan kakayanin, kung saan kukuha. Ng One of pondo, which, source. one way is pataasin yung budget. Yung bang kunyari, yan, katulad ng sinasabi niya Vice Governor, kunyari, yung local government, may balak na, magpagawa ng infrastructure, no, dun sa inyong distrito. Does it have to go through, the approval of maybe the lower house or just the local Just the government? local board Okay. and of course in coordination with the chief executive. Ayun, so local lang talaga. Okay. Halimbawa po sa Batangas, gusto ko rin po ipagmalaki po ito kasama rin kay Governor Mujib na ang priority programs ni Governor Vilma Santos Recto together with the provincial board is coined in the acronym HEARTS, H-E, where H is for health, that's our number one priority and foremost priority. Second is education and environmental protection. A is for agriculture. R is for roads and infrastructure, including school buildings and improvement of hospitals. T is for tourism, and S is for security. Dito po pumapasok ang bulk o yung bulto ng aming pondo kada taon. Sa ARM naman, ano naman kaya ang sitwasyon doon para mag-akyat kayo ng buwis? Well, ganun din ho. Halimbawa, every year, meron kami dalawang klase ng pondo eh. Una, yung general appropriation. Magkano yung inaprubahan ng national government based sa general appropriation. Second, yung local funds, kung tawagin namin. Ito yung nagmumula sa buwis. Halimbawa, lahat ng collection ng national government within our region, ibabalik dyan yung 70% sa amin. Tapos, ang 70% na yan, hatiin namin with the region and the local government. Pero lahat yon gagamitin mo doon sa mga infrastructure development, health, education. So kung kailangan, halimbawa, meron kaming bagong programa for this year, halimbawa, hindi na-approve ng national government sa appropriation nila, tapos hindi magkasya yung local fund namin, maghahanap kami ng source of revenue. So yun yung ipapang-justify namin at yun din ipapaliwanag namin sa taong bayan bakit kailangan kasi yung serbisyo na yun ay para sa kanila naman. Ayun. So usually maunawaan naman nila. I was kind of wondering about that, Alex, kasi gusto ko sana nga din malaman, kunyari, apart from the ERA and the taxes that are levied on your constituents, ano pa ba yung mga revenue generating Activities. projects ninyo or activities? Well, ito hindi bahagi ng aming pangkaraniwan na pondo, pero malaking tulong rin po siyempre yung country development funds ng aming mga kinatawan sa Kongreso. Maswerte po ang Batangas na maliban sa 4 na district congressman at 2 party list na galing sa Batangas, meron po kami isang senador na kakampi sa Senado. At nagkataon asawa po siya ng aming gobernador. Parang mayaman ng Batangas, ha? Correct. Parang napaka-dynamic ng Ang daming kanilang sources of lalawigan. funds. Oo. Hindi, tsaka kasi magandang teamwork. Yun ang at palagay ko, and I'm sure you agree, magandang kumaga mahalaga. Yun, mahalaga ang teamwork talaga within the local government. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero gusto ko rin po maipagmalaki na sa simula, from the first day, Governor Vilma and I, together with our board and our colleagues in the provincial government, have always maintained a harmonious relationship. We've always had a mutual respect and understanding with each other. Mahalaga yan talaga. That's good to know. Oh, yes. And of course, maganda rin sana kung the same applies to, all Pero mahirap local yun kasi kung government magbaba units. ngayon, halimbawa, ang vice governor mo, mag-ambisyon na tatakbo na ng governor, hindi pa tapos yung term niya, hindi pa nangalahati. Ang gagawin ng vice governor, ipit-ipitin niya pagdating sa budget. So, ang tendency naman ng governor, ipit-ipitin, tulad nung nangyari halimbawa sa Cebu. Tama. So, ibig sabihin mahirap. Actually, tama ho yun, Ma'am Pinky, nakita talaga sa development yung unity. Pero alam niyo, mga leaders natin. Right. Alam niyo, wala kailangan alalahanin si Governor V sa akin kasi pati ako Vilman yan. Oh, malaking bagay yun, siyempre, di ba? Meron pa ako isang katanungan. Pero bago nun, pwede mo bang sabihin sa ating mga manonood, yung mga hindi pa nakakalam, ano ba yung mga probinsya na kasama dyan sa ARM? Yes, isa. Una, simulan ko malapit sa Sabah. Tawi-Tawi. Okay. Sulu,
Basilan, Lanao del Sur, and Maguindanao. And City of Marawi and Lamitan City. Okay. Ang tanong ko, Pinky, is, sino ba ang pwedeng tumakbong sa lokal na pamahalaan? Well, sa aming case, una-una, itong darating na Mayo 13, 2013, ang mga pwedeng kumandidato ay position for senators, congressmen, including party list, sa provincial level, governor, vice governor, provincial board members, and then of course the mayors, vice mayors, and councilors. Ang kaibahan lang namin ang kaibahan ng lalawigan sa Metro Manila, wala lang pong governor, vice governor at board members ang Kamaynilaan. Pero anong mga katangian kaya ng mga tatakbo na tingin mong karapat-dapat para sa Batangas, halimbawa? Napakaganda ng tanong niyan. Pero bago sagutin ni Vice Gov, we shall pause for a break, no? So, wag po kayong aalis. Magbabalik po ang paghahanda pa ng bayan. Sa ilalim ng Local Government Code, maaring magpetisyon ng kahit sinong botante para sa pag-recall ng isang nahalal na opisyal, ngunit dapat masuportahan siya ng mula sa 10% hanggang 25% ng mga botante sa kanyang lokalidad. Ang gusto kong tanungin ang opinion nyo kung anong tingin yung mga katangian sa mga kandidato para pagtatakbo silang lokal na sa pamahalaan. Mauna ako. Kasi mas controversial sa ARMM kaysa sa Batangas. Go! Una, dapat ma-distinguish natin yung qualification, pati yung katangian ng isang kandidato. Ang qualification, napakasimple. Able to read and write, residente ka dyan, registrado ka dyan. Madali lang yon, kahit sino pwede. Pwede ka namang marunong bumasa, pero hindi mo naiintindihan ang binabasa mo. Pangalawa, qualified ka nga sa residensya mo, pero hindi mo rin mahal yung mga kababayan mo sa resident. Ang gusto kong ipuntirya, una, dapat malinaw sa lahat ng kandidato. Kumbaga, yung frame ng mind mo, lingkod bayan. Ibig sabihin, andyan ka para paglingkuran yung mamamayan. Meron hong tendensiya kasi sa atin. Kaya nga, napapansin ko, eto nga ngayon lang, kailan lang naging marahas na ang marami ng mayor, may mayor ng binaril, dahil hindi natin alam kung election related. So kung ganon, ibig sabihin kung eto'y motivated, halimbawa, merong mga nag-i-interest sa posisyon, ang tingin mo ba karapat-dapat pang iboto yung mga gandang uri? So ibig sabihin, simple. Kung ang kandidato bumibili ng boto, kung ako ang tao, hindi ko iboboto. Dahil sigurado ako pagdating na pagkatapos mahalal yan, babawiin niya. Kung ang kandidato rin ay gagamit ng dahas, kung ako rin ang taong bayan, hindi ko rin iboboto. Dahil pagdating ng panahon at mahalal siya, maging marahas din siya sa kanyang constituents. Dahil kinuha niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng marahas. At pangatlo, kung ang kandidato rin ay nanalo dahil sa kanyang pananakot at kayamanan, ang tingin ko ganun din mangyayari. Kaya dapat ang tingin ko ito na yung panahon kasi merong malaking shift sa ating bansa, lalong-lalo na mula nung naging Pangulo si Pangulong Noy. Kumbaga, tuwid na daan. So, slowly nagkakaroon. Tandaan natin, bubuti at uunlad ang ating bayan kung maganda rin yung mga namumuno sa loob ng ating bayan. Bigyan ko halimbawa, akala natin noon hindi tama yung ating ekonomiya. Halimbawa, ang ating ekonomiya umunlad dahil matuwid ang pamamahala. Marami pera tayong nasib. Ganon din ang tingin ko sa local government. I mean, hindi lang sa local government, sa lahat ng larangan ng aspeto ng political position natin. Dapat yun yung mga katangian, tingin ko na dapat ihalal. At dapat magkaroon ng realization ng ating mga kababayan sa ginawa ni Pangulong Noy kung gaano kahalaga sa bansa at pag-unlad ng bansa ang isang matuwid na pamamahala. At tama yung sinabi ni Governor di ba? Magkaiba talaga yung qualification sa katangian. Kasi yung qualification, it's like tangible yan Kita mo di ba? Tsaka cut and dried yan Yung katangian is relative, you know? And tsaka ito, matanong ko nga, Governor, bakit may naririnig kami na kunyari, itong kandidatong to na protesta
dahil hindi naman pala siya taga roon, pero tumatakbo siya to represent that district. Actually, maraming nangyari. Even sa ako, may mga alam ako. Talagang kitang-kita ako, pero ayoko na lang magbanggit. Kasi mga kaibigan at mga kakilala. Pero ito, general, meron halimbawa, tatakbo. Ito ang dapat makita na rin natin sa ating batas. Halimbawa ako, nahalal ako rito ngayong taon. O tumakbo ako ngayong taon dito. Dahil hindi ako mananalo, lilipat ako doon. O di kaya nahalal na akong mayor dito dahil may pera ako at gusto kong lumaki, mahina ang nakaposisyon doon, lilipatan ko. Ang tingin ko, hindi talaga magandang halimbawa at tama. hindi magandang pangitain. Doon sinasabi naman ng batas, pag umabot ka sa ganito, nako-qualify ka. Pero morally and in essence, alam mo naman, obvious, as sobra pa sa obvious, na talagang lumipat lang talaga siya. Kaya tingin ko yun yung mga dapat natin. Hindi magandang katangian. Hindi magandang katangian. Hindi magandang katangian. So, Vice Gov, kayo naman, anong tingin nyo sa katangian ng mga kandidato na But, I agree with Pinky. Characteristics and personalities of a candidate and who should hold office is very relative. But let me take it from Governor Mujib. I believe in what the governor is saying, sincerity to serve. Of course, having the right experience will help. But for example, like a province like Batangas, progressive, napakahalaga rin na ang ating pinuno, ang ating mga kandidato at mahalal ay dynamic and innovative. Sapagkat sayang ang oportunidad, sayang ang pag-asa kung hindi mamamaximize yung mga pagkakataon at resources na meron ang isang lalawigan tulad ng Batangas. Pero siguro sa mga ibang lugar ay iba rin po ang kanilang pangangailangan. importante ang track record. Mahalaga rin po yan. Di ba? And of course, siguro, I'm sure you'll agree with me when I say that importante din yun nga, marunong kayong to think out of the box. Yeah. Diba? Innovative. Katulad ng binanggit ninyo, you have to learn to innovate para at least, kumbaga mabura naman sa isipan ng mga constituents ninyo yung stigma nung dating, di ba yung dating kultura ng government? Correct. Oo, di ba? Yung mabagal ang serbisyo, tapos di ba Maraming red tape. maraming Red tape, bureaucratic yes. red tape. I mean, siguro nga napapanahon na magkaroon na ng isang local government unit na mas dynamic, mas cohesive, di ba? Alam mo, Pinky, tingin mabilis ang pag-unlad ng ating bansa kung ang local government units ay sasabay. Kaso lang sa dami ng local government units mo, maganda na kung meron kang 30 to 50% talagang really functional at ang iniisip ng localities nila. Maganda yon para sa ating bansa. Pero sa tingin ko naman, halimbawa, nung panahon ni Jess Obredo, nagkakaroon tayo ng Seal of Good Housekeeping, pero mangilan-ngilan lang ang nakakakuha nun. Ang tingin ko, mas maganda ho talaga dyan, habang inaayos ng national government ang yung pag-address sa corruption, sa bureaucratic red tape, yung sa mga kontrata. Likewise, ang tingin ko ang local government unit, mas sasabay at mas mabilis yung pag-unlad ng ating ekonomiya at pag-usad. Gusto kong idagdag dun sa sinabi ni Governor na Seal of Good Housekeeping. Ito po ay makabuluhan sapagkat ito ay sumisimbolo sa magandang pamamalakad at liderato ng isang pamahalaan, lokal man o otherwise. Gusto ko pong ibahagi sa ating mga tagapanood at sa ating mga kaibigan na ang lalawigan ng Batangas sa loob sa 34 na bayan. We have 31 towns and 3 cities that comprise Batangas. All local government units, including the provincial government, received a seal of good housekeeping from the DILG through the program of Governor or Secretary Jess Robredo. Yes. Kaya maunlad ang Batangas. Parang Salamat. modelo, ha? And of course, diba? this is our own little way to prove that we are sincere and serious in making Batangas a premier and globally competitive province. Hindi, tsaka diba, kumbaga, kung makikita ng mga mga ibang lalawigan na kaya ng lalawigang ito, siguro, di ba, they'll take after you. Hindi lang po maunlad, Gob. Maganda pa ang governor. That's, di ba? Meron pa akong gustong idagdag tungkol niya sa pinag-uusapan natin ng katangian. Kasi
botante natin, pag tumitingin sila ng kandidato, sasabihin nila, botohin natin yan dahil magaling yan. Magna cum laude yan. Top-notcher sa bar. Okay? Pero meron ding isang criteria eh. Tapat ba yan? O yung sinasabi mong sincere ba yan maglingkod? Yung sinasabi nyo nga, yung paglilingkod sa bayan. So, ang gusto ko tanungin sa inyo, ano bang mas importante? Yung magaling o yung na hindi tapat sa bayan o yung average lang pero proven na tapat sa bayan? Dapat tapat sa bayan. Una yun. Kasi pwedeng magaling ka, pero hindi ka tapat, di saan mo gagamitin ang galing mo para sa sarili mo? Di ba? Pero mahalaga, tapat ka rin, may alam ka. Kasi mahirap din, tapat ka, wala ka rin alam. Baka mamaya, parang isang sasakyan. Tapat ako, gusto ko dumating sa Divisoria. Pero hindi ko alam mag-drive, di mabangga-bangga ka kung saan-saan din. Ang mahal, pero ang point ko doon, ako personally, ayokong pumili na magaling at tapat. Mas maganda magaling at matapat. Kasi, diba? actually, I tend to agree with Governor, no, Mujib. Kasi, wala ka man masyadong alam, pwede mo naman pag-aralan. Yeah. Di ba? Naaaral naman yun. It's basically yung innate, nature mo talaga that really drives you to do something, eh. Di ba? Yung determination, yung commitment. Kasi kung magaling ka lang, wala kang sincerity to serve. Ang tingin ko, you will not to serve. So, Governor, dahil bringing up niyan sincerity, paano malalaman ng mga botante kung talagang sincere itong kandidatong to? Halimbawa, tulad nila Mark, third term niya, second term Mark, no? Second term Ang tingin ko yung 1 year niya, pwede nang gawing sukatan kung sincere ba o hindi, di ba? So bakit ka pa maghahanap ng bago at magkukwento ng kung ano-ano at sabihin niyang tapat ka, meron ka nang nasubukan. Track record. Kasama ba dyan yung lifestyle check? Kung ano yung lifestyle ng na yun? Ibig sabihin, nag-opisina, andyan lagi, gumagawa ng trabaho, yung lifestyle check, di ba? Yung lifestyle niya. So, ang tingin ko, relative din yung pero ang sabi ko nga, mas madali kung andyan na madali mo nang husgahan kesa manghusga ka yung hindi mo alam kung sino ang husgahan. Hindi mo kilala. Susubukan mo pala. Tapos magkukwento lang siya ng kung ano-ano at maniwala ka sa kwento. Yung pala mas matindi yung, di ba, yung effect, yung negative effect sa community. Kasi ngayon, alam mo, pag panahon ng election, lahat ng magagandang kwento lumalabas sa bunganga ng mga politiko. Hindi naman talaga magkukwento ng hindi di ba? Pero ang sinasabi ko nga, kung i-gauge mo yung kandidato, i-gauge mo siya, tama yung sa track records niya. And of course, totoo din yung sinasabi ninyo na pag palapit na ang eleksyon, medyo tumatamis na ang dila ng mga politiko, di ba? And of course, in the same token na biglang lumalabas din yung mga negative, di ba? O mudslinging, di ba? Pero sabi ko nga masusukat mo sa actual. Ano bang ginawa ni Mark? Ano bang ginawa namin? Ano bang nagawa namin? Kesa sa yung papasok pa lang, walang ibang alam kung hindi paano ka aatakehin yung lahat ng negative, lahat ng positive na nagawa mo, hindi na kinukwento. In our case, kami po ni Governor Mujib, including Governor Vilma, and as far as Batangas is concerned, there are advantages and disadvantages sa isang incumbent. Yeah. Kung maganda yung performance, hindi mahirap ipakita at ipaliwanag sa taong bayan. Right. Subalit, kapag hindi magandang performance mo, then sa-struggle ka rin sa kampanyahan at sa darating na halalan. Pinky, meron pa tayong huling katanungan sa ating viewers. Sige. Kay Rudy ng Quezon City. Parang di mga public hearing. Kasi dito sa Quezon City, nagulat ako kasi 6 na pala ang distrito namin. Hindi ko man alam. Aba. So, ang tanong niya siguro dito Congress yan. paano ba maging mas effective yung public hearing na yung mga tao alam nila? Oo, At kasi makaparticipate. Hindi, alam mo sa Congress, pag merong split ganyan ng distrito, ang pinapatawag,
yung mga local government units. Papayag ba kayo o hindi? So dapat yung local government active sila magpaliwanag sa constituents nila. Hindi naman siguro tama buong Pilipinas gagawin yon ng Kongreso, isa-isahin yung tao at sabihin ito. Kaya nga meron kang mayor, meron kang sanggunian. Papayag ba kayo? Usually ako by experience in Congress, walang isang batas na ginawa dyan pag concern ng isang agency, hindi pinapatawag yung ahensya kung ano yung posisyon nila. Likewise, I am sure nung in-split din ang Quezon City, pinapatawag din ang local government. Ang tanong dyan, yung si Rudy, baka hindi na-inform. Yun. O mamaya, He wasn't informed. Anyway, baka nakatulog, hindi Kasi nakapanood. siguro, let's put this in the proper perspective, no? Let's be fair naman din to the local government unit in question. Baka naman talaga naman to disseminate the information at somewhere along the way baka hindi At ang tingin ko, Pinky, hindi naman pwedeng isa-isahin din ng local government. So, kailangan yan pinapublish So, baka hindi rin nabasa ni Rudy yung newspaper kung saan pinapublish, di ba? So, nasa rin yan, nasa mamamayan din yan na mag-actively participate. Yun yung sabi ko. Oo. Yung matinong gobyerno, kung meron ka ring aktibong mamamayan. Ayun. Hindi maging matuwid at matino ang gobyerno kung patulog-tulog sa pansitan ang mamamayan. Oo, participatory Dapat nga participatory. Importante talaga yan. Another example is what we did in Batangas. Ako mismo ay nagpakilala ng isang resolusyon na hinihikayat ang aming mga kongresista, ganun din ang aming mga kinatawan sa Senado na magdagdag ng distrito sa lalawigan ng Batangas. Ako ay nag-commission ng isang independent group to conduct a survey. Now, if you believe in the scientific method, then there is no reason for you not to use this as a good basis tungkol sa sentimiento ng taong bayan. So kami po ay nagpatakbo at nagsagawa ng survey para malaman kung anong Sa buong lalawigan? Sa buong lalawigan. O yung mga lugar o bayan, distrito na maaapektuhan ng pagkahati ng kanilang distrito. Magandang proseso yun, no? Oo. Magkaroon ng survey para alam mo na ang sentimiento ng mamamayan tungkol dun sa plano mong ipasang resolusyon. Of course, through a scientific method. Oo. Hindi, tsaka, syempre, at the end of the day, transparency is key talaga. Kasi, di ba, para hindi nila pwedeng sabihin na they weren't informed. Di ba? Parang walang sisihan. I mean, that's paramount actually to... Pero alam mo, tingin ko katulad ng Quezon City, nire-district mo yan, imposible hindi malalaman kasi nasa nasa political center ka ng ating bansa. Kaya pwede yan kung sa Basilan or Tawi-Tawi. Kasi hindi mapupuntang taga-Tawi-Tawi. Kaya, Rudy, makinig ka. Para ikaw ay constantly informed. Kailangan gising ka palagi. Yes. Okay, so Alex, napakaganda ng exchange natin with Governor Mujib and Vice Governor Mark, and of course we'd like send off a message to our viewers tungkol sa nararating na halalan. Okay? Unang-una, ako po nagpapasalamat sa People's Television for having us here. It's an honor to be on your show and program. Sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto, kami po ay bumabati sa lahat ng mga Batanggenyo, ganun din sa mga Pilipinong nanonood sa ating programa, at makakaasa po kayo na kami ay katulong at kaisa po ninyo sa pagkakaroon ng isang mapayapa, tahimik at matagumpay na halalan itong darating na Mayo 13. Okay, maraming salamat Vice Gov Leviste and of course si Gov Sabihi. Well, alam naman natin pag sinabing pag malapit ang election, alam naman natin yung kasaysayan ng ARMN. Pero sa awa ng Diyos, compare noon, talagang medyo matahimik ang ARM ngayon. Pero ang lagi nating panawagan, hindi lamang para sa ARM, kung hindi sa lahat ng ating kababayan, na dapat actively mag-engage sila dito sa election. Pero ang pag-engage sa election, hindi lang panahon ng magbotohan. Kung hindi, mangampanya sila, kahit hindi sabihin nila kung sino ang kandidato nila, pero kung sino ang dapat kandidato na ihalal natin, na responsable sa ating bayan at responsable sa mamamayan. Okay, so huwag kayong bibitiw, magbabalik kami. Ang Internal Revenue Allotment o IRA
ay ang pondong nakalaan sa bawat lokal na pamahalaan mula sa kabangyaman ng bansa upang magsilbing budget ng LGU. Inilalaan ito batay sa lawak at populasyon ng munisipyo, syudad o probinsya. Okay, so bago po tayo tuluyang mamaalam, we'd like to thank Ergo Contracts Philippines for the sofa set of the show. They're located at 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City, Philippines. And you can call them at 843-1177 or email them at sales_ergocontracts.com or visit their website at www.ergocontracts.com. And of course, meron pa po tayong mga feedback yung mga viewers, no? This one's from Brian of Las Piñas. Sabi niya, palagi po akong nanonood sa show ninyo, more power. Naku, salamat naman Brian, nakakataba ng puso ito. And of course, this one's from Aurelio of Fairview. Sabi niya, sana po ang mga buwis na ibinibigay ng mamamayan ay nagagamit sa tama. Oo nga naman, oo. And last but not the least, from Nanette of Olongapo, sana hindi lang puro bola ang mga kandidato, maging tunay silang public servants na madaling malapitan. Alam mo, actually, common concern yan. That's ano? right. Oo. And of course, yan naman ang isa sa mga hinahanap natin sa mga kumakandidato, di ba, for office. Kung sino yung nambobola at kung sino yung totoo. Correct. Alam Yun, naman ang natin, importante. di ba? Oo. Hindi, tsaka, syempre, kung tatanungin tayo, di ba, tinanong natin yung dalawang guests natin, ano ba yung hinahanap, ano bang dapat hanapin ng mga botante sa mga kumakandidato? Ako, para sa akin, yun nga, attitude actually. At saka yung parang integrity. You know, yung integrity. Kung ano yung sinasabi nila, yun ang ginagawa yes, nila. walk the talk. That's right. Yan. And of course, love of country. Importante yun Alam mo, Pinky, may malalaman mo yan sa track record din. Kung ano yung prinomesa nila noon, nagawa ba nila? Yon, at the end of the day, di ba? Parang dapat may appraisal yan At the end of their term, dapat, kumbaga, na-audit din yung performance nila. Bawat kandidato kailangan usisain. Oo, di ba? Hindi lang dahil gwapo, maganda, magaling kumanta, O kaya celebrity. Dapat talaga, yung, di ba, yun nga, walk the talk. And of course, at the end of the day, makikita mo yun sa mga naging accomplishments nung kandidato, di ba? Kung maraming pagbabago at yung mga pagbabagong yun positibo, di ba? At mas maganda sana kung matalino at magaling, pero mas mahalaga, tapat sa paglingkod sa bayan. Kasi di ba, katulad ng sinabi ko kanina, okay lang, kahit na siguro sabihin natin yung binoto hindi naman ganun kaaral pagdating sa, pagpapatakbo, pero kaya naman kasing pag-aralan. Basta may sincerity. Yes, that's right. Dapat tapat. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, yung attitude or yung it's an innate nandito deep-seated yun sa atin, and of course it's basically the one that drives us to do things, di ba? Yun ang nag-uudyok sa atin para kumilos. Kasi kung hindi tapat yan, malaki ang tsansa na magiging corrupt yung pag-silbi niya sa gobyerno Tama. di ba? Oo. Yan ang pinakamalaking problema natin sa gobyerno. Oo. Yung corruption. That's right. At saka yun nga, sinabi ko kanina sa kanila, di ba? Yung panahon na para makita naman natin na may pagbabago, no? Alinsunod dun sa, tuwid na daan na ini-espouse ni Presidente Aquino, no? Yung tuwid na daan, dapat nagtitrickle down siya from the national government down to the local government units. Diba? Kasi, yung anong klaseng pagbabago yung pinag-uusapan natin, dapat mas dynamic siya. Mas decisive, mas cohesive, di ba? Kasi that way, katulad ng sinabi ni Governor Mujib, mas uusad siya na mabilis. Diba? Saka napansin mo yung sinabi ni Vice Governor Leviste na ang ganda ng teamwork nila sa lalawigan ni Governor Vilma Santos sa Sangguniang Panlalawigan. Kaya marami siguro silang mga proyektong napatupad. Malaking bagay din yung team play nung
lokal na pamahalaan. Kasi kung nag-aaway-away yung governor, yung vice governor, paano magagawa ang mga proyekto, di ba? Tama, oo. Okay, so wow, ang ganda ng ating usapan kanina, no? And I'm sure, magiging interesting pa ang ating kwentuhan sa mga darating na araw. So, maraming salamat po mga kaibigan at sinamahan niyo po kami ngayon sa aming episode sa araw na ito. Dito po kami magtatapos. Ako po si Pinky Aceron. At ako naman si Alex Colet, nagsasabi, ang pagboto ay karapatan at pribileyo. Huwag nating sayangin ito. Hanggang bukas, maraming salamat sa inyong panonood.